naman natin mga kababayan. Again, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Pag-usapan naman natin itong si PBBM mga kababayan. Tila parang nakita na ni PBBM mga ka-GPnatics ang pangyayari or may idea na ba siya kung bakit niya hindi po pinayagan na maging Filipino citizen itong si Lee Duang-Wang. Tama ba yung pangalan nito, mga kababayan? Ito pong si itong Chinese na to kasi nasasangkot po ngayon doon sa isang Chinese po na namatay na kinidnap, kinuhanan na ng ransom pero pinatay pa rin po, mga kababayan. Ayon sa mga pulis ngayon, ang PNP po ay naglabas ng kanilang findings. Okay? Naglabas po ng kanilang findings. Kilala nyo naman po si Anson Ke. Diba? Yung Chinese po mga kababayan na kinidnap po na talagang sumabay pa sa mga issue nung nakaraan. At ang sinasabi nga nila ay bakit daw hindi napapansin yung issue ng mga Chinese. Diba? Yun ang kanilang pinagkakalat mga ka-GPnatics. Itong Chinese citizen na to ay ibinoto po ng mga senador natin 19-1. O GP, totoo ba yun? 19-1 in favor para ito po ay mabigyan ng citizenship. Si Risa Hontiveros lamang po ang bumoto mga kababayan na itong si Lee Duang-Wang ay maging Pilipino. Si Risa Hontiveros ay hindi po pumayag. 19-1 on the record. At kalaunan, di ko alam kung anong eksaktong date, pero itong si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ikinagulat ng lahat dahil pinaglaban pa yan ni Senador Francis Tolentino na ito daw ay karapat-dapat, wala naman daw kaso, mga kababayan. Pero si PBBM ay ibinito niya po ang pagiging Filipino citizen nitong si Lee Duang-Wang. Ang sabi po ngayon mga kababayan ng ating mga kapulisan, ito magugulat po kayo dito. Ayan. Sabi po, ito Pilipinas Today. Just in. Pinangalanan ng Philippine National Police ang Chinese businessman na si Mark Ong. Yan mga kababayan, yung kanyang English name, Mark Ong. May Chinese name na Lee Duan-Wang at may-ari ng 9 Dynasty Casino na siya di umanong kumubra ng milyong halaga ng ransom money, mga kababayan. Ransom money mula sa kidnapping operation sa negosyanteng si Anson Ke noong Marso ng kasalukuyan. Anak ng tinapo, hindi naman ilalabas ng ating kapulisan yan kung wala silang matibay na ebidensya dito, mga kababayan, dahil ito ay paninirang puri na, di ba, kung tutusin. Matatandaan na si Mark Ong ay pinagkalooban ng Senado ng Filipino citizenship sa botong 19-1. At tanging si Senator Risa Hontiveros lamang ang kumontra dito. Pero si Pangulo, noong April 11, 2025, nagbita si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakaloob ng Filipino citizenship kay Mark Ong base sa impormasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na siya ay maaring maging banta sa seguridad. Guys, parang ano ba ito? Napapanahon ba ito? O talagang nakita na o may idea na ang ating Pangulo sa mga pwedeng mangyari dahil sinasabi na may banta sa seguridad itong si Mark Ong o si Lee Duan-Wang, mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo tama po yung kanilang insight, tama po yung kanilang desisyon, lalong-lalo na ang Pangulo
na wag bigyan ng Filipino citizenship itong si Mark Ong sapagkat mga kababayan, ayon sa kapulisan, siya po ang kumubra. Pag sinabing kumubra, siya po ang kumuha ng pera, mga kababayan, dito kay, dun sa ransom money kay Anson Ke. Diba? Napakatindi. Paano na lang, mga ka-GPnatics, kung itong taong ito ay naging Filipino citizen? Ang hirap na yan bawiin. Diba? Oh. Salamat na lang doon sa mga concerned citizen. Salamat kay Senator Riza Ontiveros. Salamat sa Pangulo natin at binito niya, mga kababayan, kung tutusin, kung ito nilagdaan ng Pangulo natin, wala na. Wala nang habol. Dahil 19-1. Pero, iba talaga mag-isip ang Pangulo, nakikinig doon sa mga tao na nakapaligid sa kanya at ito po ay nagbabase doon sa mga findings na kanilang mga nakakalap. Ibig sabihin, nagagamit po ng maayos ang confidential funds. 'Di ba? Oh, nakakapag-gather sila ng mga impormasyon. Nakakabili sila ng mga impormasyon. Hindi kagaya nung isang tao diyan. 'Di ba, Sir Antonio Magalona? Oh. Good job to our president, mga kababayan. Pero inyo 'yon? Kung pinayagan, paglalaroan lang tayo nito mga to. 'Di ba? Baka sila pa yung maghahasik ng lagim, mga kababayan. Oh. Oh? Ayan oh, pakinggan natin. The ransom money paid to the kidnappers of slain Chinese businessman Anson Ke traced to casino junket operators. Jeff Caparas now on the line with details. Jeff, what more can you tell us? Yes, Carmina, good afternoon. The Philippine National Police has traced part of the ransom money paid for the release of Chinese businessman Anson Ke went through to two casino junket operators in Metro Manila and the Visayas. According to the PNP, between March 31 and April 8, portions of the 200 million peso ransom money for Anson Ke's release were deposited into junket operations tied to Nine Dynasty Group and White Horse Club. Investigators from the Special Investigation Task Group, the CIDG, the Anti-Cybercrime Group and the Anti-Kidnapping Group traced the money trail that led to the junket operators. Grabe mga kababayan, oh. Tinuturo talaga yung Casino Nine Dynasty ni Anson Ke, di ba? Doon nila na-trace. Pag sinabing junket, mga kababayan, ito yung mga tao na halimbawa, ako po, di ba? Parang middleman yan eh. O mag-iimbita ako ng mga tao, dito kayo maglaro. Oh, dito kayo mag-invest, dito kayo maglagak ng pera nyo, dito kayo mag-casino, dito kayo magsugal. Ayan. Oh. Tapos itinuturo yung money trail, mga kababayan, doon sa casino Nine Dynasty. Authorities are not ruling out holding the involved casino and junket operators accountable as the investigation into the financial trail continues. The PNP also confirmed that Ke personally knew one of the alleged mastermind, David Tan Liao, that prior connection may have been played a role in Ke's murder even after the ransom was paid. 5 suspects have been named in the killing of Ke and his driver, namely David Tan Liao, Ricardo Austria, Raymart Katekista, John Lin, and Chinese national Wen Ligong, also known by multiple aliases including Kelly Tan Lim and Axin. A 10 million peso reward is now being offered for any information leading to the arrest of Wen Ligong, who remains at large. Meanwhile, 2 more Chinese nationals in Boracay are being questioned for possible ties to Wen Ligong. The PNP urges anyone in relevant information to come forward as they continue to seek justice for Anson Ke and his driver. On April 10, the Department of Interior and Local Government confirmed that Ke and his driver were found dead, their bodies stuffed in nylon bags and dumped in a roadside in Rodriguez, Rizal. Carmina. Thanks a lot. Jeff Caparas there joining us on the line. Ayan mga kababayan, yan po ang breaking news natin ngayon.
Ayan po yung Chinese, yan si Anson Ke, mga kababayan, yan yung namatay, na natagpuan at ang kasama niyang driver. 'Di ba? Yan po ay nagbigay po ng ransom money pero kalaunan ay pinatay din, mga kababayan. At ang sinasabi nga po na trace po ng PNP ng mga investigador na yung money trail ay tumutukoy doon sa kanyang negosyo. Casino 9 Dynasty. Casino 9 Dynasty, mga ka-GP Natics. Yan din yung sinasabi ni Senador Tolentino dati na hindi porket siya po ay nagmamay-ari nun ay kasabwat na siya. O kaya ay parang isang tawag dito, mga CEO noon ay mayroon ng kinalaman. Naku po, imposible naman na wala kang kinalaman doon, ano? Pero mga kababayan, pulis na po ang nagsabi, kapulisan natin, na talagang ang kanyang pangalan ay nasasabit ngayon dahil ang pangalan daw di umano. Kasi ang pagkakasabi, doon kanina, di ba? Tumanggap, mga kababayan, ayan o, nakasulat, di umano, si Lee Duan Wang, kumubra ng milyon-milyong halaga ng ransom money mula sa kidnapping operation sa negosyanteng si Anson Ke. Ayan, tama lang po yung ginawa ng ating Pangulo. Napakatalinong pagpapasya, mga kababayan. Dahil sa kabila po ng lahat ng mga batikos, lahat po ng mga findings nila, ginusto pa rin ng mga senador natin na ito ay bigyan ng Filipino citizenship. Pero hindi po naniwala doon ang Pangulo. Yan ang maganda, mga kababayan. Dahil may sariling pag-iisip ang Pangulo at alam niya po, pinakikinggan niya yung mga impormasyon na nakakarating sa kanya. And I believe, mga kababayan, kaya po ito ay hindi binito ni Pangulong Bongbong Marcos dahil may nakikita sila na irregularidad talaga sa taong itong si